allergic ako sa mga politiko ngayon. Ito ang tugon ni VP Sara sa umano'y mga lumalapit sa kanya para mapabilang sa kanyang slate ng pagtakbo sa 2028 presidential elections. Ayon kay VP Sara, 4 na ang lumapit sa kanya para mapasama sa kanyang senatorial lineup, kabilang si dating Commissioner Attorney Rowena Guanzon. Consider lang nila ako. Di naman may wasang maglabas ng saloobin ang bise sa mga issue sa politika. Yung ginawa nila sa akin, personal yun sa akin. So, bilang isang politician, natural na ganun ang gagawin sa iyo. So, wala lang yan sa akin. Pero ang ginawa nila sa bayan, yung corruption at yung abuso nila, hindi yan personal sa akin. So, hindi natin yan palalampasin. May pahayag din siya sa umano'y pagbaha ng mali-malitang pera na kinamkam ng mga gahaman. Antayin natin, tapos kunan natin ang picture, tapos ilabas na naman natin yung pictures kung merong mga bagong maletas na lalabas. Hinihintay ng Kamara ang opisyal na sagot niya sa impeachment complaint laban sa kanya. Kuan ka na, hapit namang Monday, no? Ato na to kung mag-file ko daily. Antay na lang sila na mga tiga House of Representatives. Una nang may hinaing ang ilan sa Kamara hinggil sa posibleng conflict of interest ng tatayo niyang mga abogado na sina Attorney Reynold Monsayak at Attorney Michael Pua. Dati kasing Education Assistant Secretary for Procurement si Monsayak, habang si Pua ay dating DepEd spokesperson ng BICE. Ngayon ko lang narinig na yung respondent ay hindi pinapayagan kung sino ang kanyang lawyers. Ngayon lang ako nakarinig ng circumstance na hindi pinapayagan ang respondent kung sino ang pinipili niya na lawyer. Nitong Sabado, pinangunahan ni Vice President Sara Duterte ang culmination ng pop-up exhibit ng Office of the Vice President sa Davao City. Kasama niya si Pampanga Representative at former Vice President Gloria Macapagal Arroyo. Sa speech ni GMA, nabanggit niyang kailangan mag-reflect ng mga kasamahan sa Kamara kaugnay sa issue ng impeachment. Ang pagkakaintindi ko kasi sa kanya, sa speech na kanina, is reflection on the part of the members of the House of Representatives. Daan-daang coffee table book din ang pinirmahan ng BICE na bahagi ng commemorative souvenir ng ika-10 anibersaryo ng OBP. Tampok sa libro ang legacy, buhay, proyekto at mga naiambag sa progreso ng bansa ng 15 vice-presidente sa loob ng 9 na dekadang serbisyo publiko ng Office of the Vice President o OVP. I still find the exhibit very helpful in making me remember what they did, the previous vice president. Nasa isip din daw ng OVP kung paano pa mapalawig ang serbisyo publiko sa gitna ng krisis sa bansa at sa buong mundo. Nakita ko yung ABP kanina, nag-iisip ako paano pa kami makatulong sa mga tao. Tuloy din daw ang libreng sakay mula sa Office of the Vice President sa gitna ng patuloy na pagsirit ng presyo ng petrolyo.